Kaugnay pa rin ang kinakasang tigil delivery sa Lunes sa Puyan ng grupo ng mga trucker. Baka pa naman si Ginoong Teddy Herbacio, presidente po ng Integrated North Harbor Truckers Association. Teddy, good morning ha. Good morning again. Sama ba kayo dun sa tigil delivery sa Lunes? Yes, actually, isa kami sa nagsusulong yan. Sa tansya mo, gaano karami yung makikiisa dyan sa protestang yan? Lahat ng truck na gumagalaw sa buong port area, that is about mga 6,000 units on a day-to-day basis. Lahat yun ay titigil pagdating ng Lunes, pag in-implement nila yung daytime truck ban. Okay, mula alas 5 po ng umaga hanggang alas 9 ng gabi, bawal pong bumiyahe ang mga truck. Baliban daw sa may mga dala na perishable goods at ganoon din sa petrolyo. So, anong nakikita niyong medyo epektong negatibo sa grupo ninyo? Pag in-implement kasi ito, mababawasan yung oras ng paglabas ng truck namin. So, ang pinakamalaking epekto nito ay mababagal ang pag-deliver ng mga produkto, ng mga kargamento, local at higit na lalo, yung mga import at export natin ay mababawasan. Bukod ba sa perishable goods sa petrolyo, ano ba bang laman ng mga trucks? Marami tayong mga raw materials. Raw materials. Para dito sa ating export processing zone at yung ating mga export na mga produkto. Hindi ba pag sa gabi naman kayo pinayagang bumiyahe, sarado naman yung... yung mga factory. Mga factory. So wala ka ring pupuntahan na pagdating mo ron, paparada ka rin sa gilid ng kalsada, walang tatanggap sa'yo. At pag pumasok ka sa loob ng factory, at natapos yung delivery mo, wala ka namang pupuntahan dahil kailangan makabalik ka sa pier. Bago ba in-implementa to, na-consulta ba kayo? Well, nagkaroon ng public hearing. Nabigay din kayo sa loobin. Nailatag natin lahat doon yung mga kadahilan. Unang-una na nga, Igan, nandito sa Maynila, yung pinakamalaking port sa Pilipinas, pinaka-busy port sa Pilipinas. Kaya hindi maaaring pigilan yung daloy ng sasakyan dahil magkakaroon talaga ng malaking problema. Pero doon sa public hearing, parang nakita natin dito is just a simple compliance para doon sa pagpasa ng ordinance. At pagkatapos nun... para masabing dumaan sa public consultation. Yes, kasi right after the public hearing. Kahapon narinig ko si Mayor Erap, experiment lang daw ito. Alam mo, Igan, kahit sa ang eksperimento, dapat pinag-aaralang mabuti to. Bago pa natin gawin, malaman na natin ano yung magiging masamang epekto at hindi yung magandang epekto. Pero dito, ang nakikita natin, yung iniisip nating magiging magandang epekto, mas malaki yung perwisyo na idudulot nito, hindi lang sa amin, pati doon sa pangkalahatan, higit sa lahat yung ekonomiya. Okay, pero Teddy, anong alternatibo nyo ngayon? Anong suggestion nyo para makatulong kayo sa pagbibigat ng trapiko, di ba? Gusto nila mabawasan yan dahil sa mga dami ng ginagawa infrastructure project In line doon sa maraming proyekto na nakalatag sa mga national roads, yung malalaking kalsada, ang isang sinasabi nga natin, yung i-divert yung mga trucks doon sa ibang area. Kamukha halimbawa, ang ating PESA na sa Cavite. Malaking volume ng mga trucks ang pumupunta dyan. Sa halip na padaanin mo sa masikip na daan papunta sa Osmeña Highway, padaanin na lang natin diretso ng Rojas Boulevard. That's the shortest and the fastest way para makapunta ka ng Cavite. Gagawin na yung overpass sa Pasay Rotonda. Doon kami dumadaan. Kung doon padadaan yung truck, magkikreate talaga ng traffic. Masisisi naman kami. Pero kung padadaanin sa Rojas Boulevard, malaking bawas yun. Ba't tayo ba kayo padaanin sa Rojas Boulevard? Dito sa ordinansa, pumayag na ngayon. Pero alas 5 ng umaga, alas 5 ng hapon. Alas 9 ng gabi hanggang alas 5 lang ng umaga. Mabigat pa rito, hindi pa synchronize yung truck ban ng Manila at saka ng MMDA. Dahil ang MMDA, alas 10 ng gabi. So, pwede ka na sa Manila, huhulihin ka pa ng MMDA. Dahil ang MMDA is... Ang Maynila, alas 9, pwede ka na. Pwede na. Pero ang MMDA... Pwede na may compromise siguro yung kay Chairman Tolentino. Well, isa yun sa hinihingi natin na may uniform sana. Pero pa kayo doon, bubuksan Rojas Boulevard kahit gabi. Sa kabuuan, ang hinihingi sana namin para ma-distribute natin yung 6,000 trucks na umiikot. Kasi pag ito inipon mo, alam mo, parang tubig. Pag inipon mo, tsaka mo binitawan yan, mas malaki yung pinsala niyan. Sa halip, ang hinihingi namin, yung 24/7, bigyan kami ng truck lane, no overtaking, tapos walang truck ban para
hindi nagmamadali itong mga driver. At least distributed tayo. Hindi Okay. yung Sa Ross bibitang- Boulevard pa rin yan. Ross Boulevard, ang Osmeña Highway, Truck lane. na walang overtaking. So kahit gano'ng kahaba ang pila niya, kahit abutin ng 5 oras yan, walang problema, hindi ka magmamadali. Okay. Nasa linya natin si Manila Vice Mayor Isko Moreno. Vice, good morning. Apo, Si Teddy Herbacio nandito no, sa studio. Apo, good morning Igan. Oo. At sa ating mga kasamahan dyan sa studio at sa lahat po ng nanonood. Meron silang request, diretso lang, bigyan ng truck lane itong ating mga bumabiyahe. Well, unang-una, lahat naman posible. Oo. Ang problema lang nagre-reklamo na sila, hindi pa sila sumusunod. Yan naman ang hirap dyan sa mga yan. Pinagbigyan ho namin yan dati, yung afternoon truck summit namin, na pinakikiusap lang sa kanila ng siyudad ng Maynila. Bakit ba kayo nakahambalang dyan sa Arten, dyan sa may malapit sa Manila Hotel, sa Anda Circle? Ibig sabihin ng hambalang, hindi tumatakbo yun. Oo, Andun lang. nakabalagbaguya mga yan. Whether they admit or not, we have pictures of kung anong itsura nila. And then they said, ayaw kami pa, mabagal ang queuing ng PPE, mababa ang queuing ng port operators. So, dahil sa kapabayaan ng mga ibang tao, so kami mga taga-lungsod ng Maynila, na yung mga yan, tayo naman dito sa Maynila, o kami na ngayon ang napipinsala. Then, binigyan ko sila moratorium. Sabi ko, sige, 1 lane lang tayo. Di ba, narinig nyo kanina, humihingi ng truck lane. Nung humingi sila sa akin ng 1 lane sa gilid lang, sa gilid lang ng wall ng Intramuros, doon po sa may bandang Delpan. Wala rin nagdo-double parking din yung mga truck driver nila. Hindi naman nila kaya yung mga truck driver nila. Yung sinasabi ni Mr. Herbacio, hindi niya po kayang pasunod yung mga driver nila. At marami mong beses na napayaw yung mga miyembro nila sa amin na pag tinutow namin, sinasabi sa kanilang driver nila, hindi naman doon nakahambalang. Pag pinakita namin yung litrato, o saka palang nare-realize ng may-ari o yung truck operator na talagang nagkakamali wala mga driver. So, but anyway, just for the sake of argument, anything is possible. And tanong, ba't ba kayo humihingi ng mga ganyang bagay? Sumunod na ba kayo? Hindi pa naman hindi nyo pa nga nasusubukan. Sa kanila kasi, ako naman yung sa kanila makasarili lang Yung sarili lang nila iniisip nila They don't care about whether it's traffic in Manila, whether there is Armageddon, that's what they call it. From other station, there will be Armageddon in the city of Manila. They don't care. Okay. What they care is about their business. And remember, President Mayor Erap Estrada is mandated to give convenience and comfort to his constituent. And Okay. general welfare will apply. Okay, For Vice, the meantime, yes sir. yung sa Lunes, may tigil delivery sila Sasalubungin itong implementasyon na ito. Masaya ho kami. Gusto po nila, gawin po nila. 1 taon na ho sila wag kumuha sa Manila. Okay rin po una po, wala naman po pakinabang ang syudad ng Maynila dyan yung kung ano ang kinikita ng PP, kinikita ng mga port operators. Walang pakinabang ang Maynila? Wala po. No heart loss po kami dyan. Tumigil po sila, wala pong magbabago sa Maynila. Sumunod po sila sa amin, kahit paano, sana mapaluwag namin ng Maynila. So, yung pananakot, alam niyo po, ako naman sana po hindi nila gawin. Pero karapatan po nila yan, nasa kanila po yan. But we will not allow anarchy. We will not allow tyranny. Ang pamahalaan hindi dapat binablockmail ng mga organisasyon. Ang mga organisasyon dapat sumusunod sa tuntunin. Okay. At hindi po pwede natin ipagpatuloy laging pananakot ng mga ganyan. You know, this is now in a civilized time.
in a civilized world, we are being guided by law and order. Okay. Now, So, if they will try the city of Manila, they will try. Sabi nila, meron kami mga balita. Iahamba lang nila yung mga truck nila the way they did the last time. Then so be it. Then try us. Try President Mayor Erap Estrada. Subukan nyo lang. Wala namang problema eh. Okay. Na makita nyo rin naman yung So Vice, nabanggit din ni Mayor na eksperimento lang ito. So kung medyo hindi maganda yung resulta, magkakaroon uli ng panibagong mga sistema dyan. Exactly. Because many have tried eh. Many policies have been, planned, but nobody implemented it. Now, the city of Manila is trying to give convenience to everybody. Okay. Now, the question is, hindi pa naman sila sumusunod, hindi pa nga pinapatupad, umiiyak na nga sila, hindi naman tama. Yung kawawa naman yung mga kapitbahay namin sa Maynila. O sige. Sila Teka, po'y pasagutin ko lang. dumadayo. Vice, pasagutin ko lang. Isa lang si Teddy, It's ha? okay. Ba't It's di okay. nyo raw muna sundin itong polisiyang ito? Alam mo, Igan, sa napakaraming... Para makita natin po, Yes, ko na. O, diba? Sa napakaraming pagkakataon, sinubukan na, hindi sinubukan, ginawa na yung ating APEC Summit, yung ating ADB Summit. Itong the latest of it, yung Christmas holiday. Oh. Hindi ba nakiusap ang MMDA na tumigil tayo sa loob ng 5 araw? Alam mo, sa pananaw ng lahat ng mga nag-handle ng traffic dito, na ahensya dito sa atin, ay natutuwa sila, successful yung project. Oh. Nakiisa tayo, pero hindi nila naiulat at hindi nila nalaman ano yung naging epekto. Sa pangkalahatan din Sa yan. pangkalahatan, Okay. yung delay ng delivery at yung mga pera na hindi... Okay. Siguro hindi meron pa ibang pagkakataon na Yes, pag-usapan natin to. Siguro pag ini-implement na at mapag-aralan pa ng uso ito. Vice, maraming salamat sa oras. Opo, Igan, basta tayo, as of now, as of this morning, the policy of the City of Manila through the leadership of President Mayor Erap Estrada, we will implement it on Monday. So be Okay. careful Opo. on what they ask. Isang paalala lang po yan, buong kababang loob kaming nakikisuyo sa kanila. Don't ever dare the government. There is government. We will prove it to them. Sana lang po kami naman diplomasya, in a matter of Okay. a diplomatic way. Pero kung gusto pa rin nila, okay din po. Call daw po sila. Sabi Okay. po ni Pangulong Mayor Erap, call daw po lahat ang gagawin nila. Salamat po. Manila Opo. Vice Mayor Isko Moreno. Teddy, salamat ha. Yes. Ginoong Salamat, Teddy Igan. Herbacio po, Presidente ng Integrated North Harbor Truckers Association.